Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum Filipino, Grade 3, Quarter 1, Lesson 1, Day 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa salitang magalang. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga layunin. Una, natutukoy ng wasto ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words. Pangalawa, nagagamit ang mga salita na high-frequency tungkol sa sarili at bansa. Pangatlo, natutukoy ang damdamin ng tauhan sa mga pangyayari. Pang-apat, nagagamit ang mga salita na high-frequency sa pagbuo ng maikling talata. At panglima, nababasa ng may tatas o may damdamin at tamang bilis ang mga pangungusap. Kumusta mga bata? Magbalik tanaw muna tayo sa pamatlig na paturol at paari na tinalakay natin kahapon. Sino ang maaaring makapagbigay ng halimbawa ng pamatlig na paturol at paari? Gamitin ito sa pangungusap. Kailan ginagamit ang pamatlig na paturol at paari? Mahuhusay mga bata, tiyak na magiging masaya at makabuluhan ang araw na ito. Kaya naman, bilang paghahanda, halina at simulan natin ito sa pag-awit. Gabay na tanong. Masaya ba kayo ngayong araw? Bakit kailangan nating maging masaya sa araw-araw? Sino ang maaaring magbahagi sa klase ng kanyang nararamdaman ngayong araw? Panuto, tukuyin ang damdamin ng pahayag sa pangungusap. Number 1. Ayan, makulit ka kasi. Ang sagot, inis at pagkairita. Number 2. Yay! Kaarawan ko na bukas. Ang sagot, tuwa o kasiyahan. Number 3. Tara Mina, laro tayo sa labas. Ang sagot, saya o pananabik. Number 4. Sana makauwi na si Mama sa bahay. Ang sagot, pangungulila o lungkot. Number 5, huwag kang makialam ng gamit na hindi sayo. Ang sagot, pagsuway o pagkagalit. Panuto, pagtambalin ang mga magkabiyak na puso upang matukoy ang salitang magkaugnay. Una, kambing pasyalan. Pangalawa,
Plaza, kinakainan o makakain. Pangatlo, pagluluto, uri ng hayop. Pang-apat, paligsahan, nagsilang ng sanggol. At panglima, ina, patimpalak. Susing sagot. Kambing, uri ng hayop. Paligsahan, patimpalak. Pagluluto, kinakain o makakain. Plaza, pasyalan. Ina, nagsilang ng sanggol. Panuto, bumuo ng pangungusap sa mga salitang nakaitalisado. Halimbawa, pagluluto, katutubong pagkaing Pilipino. Ang pagluluto ng adobo ay isa sa mga katutubong pagkaing dapat ipagmalaki natin. 1. Kambing, kapaligiran o kalikasan. 2. Ina, kababaihan ng bansa. 3. Paligsahan, pagkilala ng bansang Pilipinas. 4. Pagluluto, sariling kakayahan. 5. Plaza, pasyalan. Susing sagot para sa mga pangungusap. 1. Ang kambing ay isa sa mga hayop na inaalagaan sa kapaligiran upang makatulong sa kabuhayan ng mga tao. 2. Ang aking ina ay isang huwarang babae na sumasailalim sa katatagan at malasakit ng kababaihan ng ating bansa. 3. Sa paligsahan ng pag-awit, ipinamalas ng mga kalahok ang galing at talento bilang pagkilala sa kulturang Pilipino. 4. Ipinagmamalaki ni Carlo ang kanyang sariling kakayahan sa pagluluto ng masasarap na pagkain para sa kanyang pamilya. 5. Tuwing linggo, pumupunta kami sa plaza upang mamasyal at maglaro kasama ang buong pamilya. Nakakita na ba kayo ng kambing? Sino ang maaaring makapaglarawan sa itsura ng kambing? Sino ang maaaring makapagbahagi ng tunog ng kambing? Ngayon naman ay alamin natin ang pabula tungkol sa hilig ng isang kambing. Pauwi na sa bahay si Inang Kambing galing sa palengke nang siya ay napatingin sa karatolang nakapaskil sa plaza. Ganito ang nakasulat sa karatola: patimpalak sa pagluluto sa Barangay Santol 2024. Dali-daling umuwi si Inang Kambing sa kanilang tahanan upang ibalita ito sa anak na mahilig magluto. Tuwang-tuwa si Miming Kambing sa magandang balita. Inihanda niya ang mga kagamitan sa pagluluto, ganoon din ang kanyang sarili para sa nalalapit na paligsahan. Tiwala naman si Inang Kambing sa kakayahan ng anak kaya hinayaan niya lamang ito sa ginawang paghahanda.
Dumating na ang takdang oras ng paligsahan sa plaza. Masayang umalis sa tahanan si Miming Kambing patungo sa plaza kasama si Inang Kambing. "Paghusayan mo anak," wika ni Inang Kambing. "Opo ina," ang masayang tugon ng anak. Makalipas ang itinakdang oras ng pagluluto sa mga kalahok, nagtungo si Miming Kambing sa kinaroroonan ng kanyang ina. Nariyan pa rin sa mukha ng anak ang kasiyahan sa naganap na paligsahan, sapagkat naipakita niya ang hilig sa pagluluto. Umaasa si Miming Kambing na maiuuwi niya ang parangal. Narito na ang resulta ng mga nagwagi sa ating patimpalak. Laking gulat ng mag-inang kambing na wala sa mga nabanggit na nagwagi si Miming Kambing. Biglang nalungkot si Miming Kambing sa naganap na anunsyo, kaya niyakap siya ng mahigpit ni Inang Kambing. Ganyan talaga sa paligsahan, may nananalo at may natatalo. Alam kong ipinakita mo ang iyong husay sa pagluluto, sambit ni Inang Kambing. Walang imik si Miming Kambing sa sinabi ng ina. Napansin ni Inang Kambing na hindi nagluluto si Miming Kambing mula nang sumali sa paligsahan. Napalitan ng lungkot ang masayang mukha ni Miming Kambing, kaya hinikayat niya ang anak na huwag mawalan ng pag-asa. "Halika at tuturuan kita ng tamang proseso sa pagluluto," banggit ng ina. Ganito ang tamang proseso ng pagluluto. May tamang paghihintay ng oras para sa lasang gusto mong makuha. Dagdag pa ng ina. Maraming natutuhang teknik sa pagluluto si Miming Kambing. Muling nanumbalik ang interes niya sa pagluluto. Muli siyang isinali ng kanyang ina sa paligsahan sa pagluluto sa kabilang bayan. Ngunit nang malaman ito ni Miming Kambing ay nag-alinlangan siyang sumali. "Hindi ako nanalo sa paligsahan sa ating bayan, sa iba pa kaya?" ang bulong niya sa sarili. Pero patuloy na hinikayat ni Inang Kambing ang anak. Sa araw ng paligsahan, sinunod ni Miming Kambing ang proseso at tamang paghihintay na itinuro ng kanyang ina. "Kumusta ang pagluluto mo anak?" ang wika ni Inang Kambing. "Mabuti po, sinunod ko ang mga itinuro niyo sa akin." Buong kumpiyansang tugon ni Miming Kambing. Matapos ang ilang oras ay inanunsyo na ang mga nagwagi. Napatalon sa tuwa si Miming Kambing nang narinig ang kanyang pangalan. Dali-dali niyang niyakap ang kanyang ina at nagpasalamat sa pagtitiyaga at paggabay sa kanya. Ang pagkatalo sa paligsahan ay hindi nangangahulugang wala ng galing sa kakayahan. Ang lahat ng kahusayan ay nagsisimula sa pagtitiwala sa sarili, pagtitiyaga at pagpapatuloy, sambit ng ina sa kanyang anak. "Opo, Inang Kambing, salamat at nariyan kayo upang palakasin ang loob ko." Kabahagi ang lahat sa gawaing ito, kaya humanda at iparinig sa klase ang inyong saloobin. Gabay na tanong. Sino ang pangunahing tauhan sa binasang pabula? Ang sagot, Miming Kambing. Ano ang nararamdaman ni Miming Kambing tuwing siya'y nagluluto? Ang sagot, masaya.
Ano ang naitutulong ng pagluluto sa kanyang sarili? Ang sagot, tiwala, pagtiyatiyaga at pagpapatuloy. Bakit hindi na nagluluto si Miming Kambing matapos ang paligsahan? Ipaliwanag ang sagot. Ang sagot, siya ay natalo sa unang paligsahan na kanyang sinalihan. Nalubos niyang ikinalungkot. Ano ang ginawa ni Inang Kambing sa kanyang anak para manumbalik ang hilig nito sa pagluluto? Ang sagot, hinikayat niya ang anak na huwag mawalan ng pag-asa. Ano ang katangian ni Inang Kambing na ipinakita sa pabula? Ang sagot, mapagkalinga at mapagmahal na ina. Tandaan natin, ang pagtukoy ng damdamin ng tauhan ay batay sa kanyang sinasabi, kinikilos o iniisip sa pamamagitan ng ekspresyon ng mukha, paraan ng pagsasalita at madarama natin ang damdamin ng tauhan sa kwentong ating binabasa o pinanonood. Panuto, tukuyin ang damdamin ng tauhan na nakapaloob sa pahayag mula sa pabula. Iguhit sa sagutang papel ang damdaming nakapaloob sa pahayag. Gawing batayan ang sumusunod na simbolo. Number 1. Masayang umalis sa tahanan si Miming Kambing patungo sa plaza kasama si Inang Kambing. Number 2, biglang nalungkot si Miming Kambing sa naganap na anunsyo kaya niyakap siya ng mahigpit ni Inang Kambing. Number 3, laking gulat ng mag-inang Kambing na wala sa mga nabanggit na nagwagi si Miming Kambing. Number 4, walang imik si Miming Kambing sa sinabi ng ina. Number 5, halika at tuturuan kita ng tamang proseso sa pagluluto, banggit ng ina. Mahalaga ang damdamin ng bawat tauhan sa kwento, kaya nararapat lamang na matukoy natin ito habang tayo ay nagbabasa o nanonood. Sa puntong ito ay kilalanin natin ang iba't ibang damdamin ng tauhan. Tingnang mabuti ang larawan. Mga gabay na tanong, anong damdamin ang ipinahihiwatig sa una, ikalawa at ikatlong larawan? Ang sagot, sa unang larawan ay nasasabi, sa ikalawa ay malungkot, at sa ikatlo ay masaya. Bakit mahalagang matukoy natin ang damdamin ng tauhan sa teksto? Ang sagot,
upang mas maunawaan ang kanilang mga kilos at desisyon sa kwento. Panuto. Isulat sa iyong kwaderno ang damdamin ng tauhang nakapaloob sa pahayag. Number 1. Tuwang-tuwa si Miming Kambing sa magandang balita. Ang sagot, tuwang-tuwa. Number 2. Napalitan ng lungkot ang masayahing mukha ni Miming Kambing, kaya hinikayat niya ang anak na huwag mawalan ng pag-asa. Ang sagot, lungkot. Number 3, nariyan pa rin sa mukha ng anak ang kasiyahan sa naganap na paligsahan sapagkat naipakita niya ang hilig sa pagluluto. Ang sagot, kasiyahan. Number 4, muling nanumbalik ang interes niya sa pagluluto. Ang sagot, nanumbalik ang interes. Number 5, ngunit nang malaman ito ni Miming Kambing ay nag-alinlangan siyang sumali. Ang sagot, nag-alinlangan. Panuto, buuin ang pahayag sa ibaba batay sa iyong nararamdaman. Narito ang halimbawang sagot. 1. Masaya ako sa tuwing kasama ko ang aking pamilya. 2. Malulungkot ako kung wala akong makalaro. 3. Nagagalit ako kapag may nananakit sa kaibigan ko. 4. Naiinis ako dahil hindi ako pinapakinggan minsan. 5. Nag-aalala ako kapag may sakit si mama o papa. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!